Nakilala ni Cherry ang magbabakal na may brain tumor na si Austin nang magbenta siya ng kanyang lumang kotse. Aksidente niyang naatrasan ito na dahilan para madala niya sa ospital. May hiling ang lalaki sa kanya bago ito mawala sa mundo. Papayag kaya siya kung ang bagay na iyon ay ang iniiwasan niyang mangyari? Paano kung sa mga panahong nakasama niya ito ay may umusbong na pagmamahal sa kanyang puso? Makakaya kaya niyang mawala ito at maiiwan siyang mag-isa? Umaga pa lang ay tulak-tulak na ni Austin ang kanyang kariton upang paglagyan niya ng makukuhang bakal sa bawat lumang building na mapupuntahan niya. Nagtitiis na lang siya sa murang kilo dahil wala naman siyang pagpipilian dahil sa pagbabakal lang naman siya nabubuhay. Pahinga din minsan, Austin. Importante pa rin ang kalusugan. Kita mo namang ang payat na ng katawan mo at ang putla mo na. Sabi ng kanyang kapitbahay na si Lagring. Alam niyang may malubha siyang sakit pero ipinagwalang bahala na lang niya dahil wala naman siyang pera pang ospital. Hindi ako pwedeng magpirme lang sa bahay, Lagring. Wala akong makain. Sagot niya. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Naiiling nitong sambit. Naghahanap buhay lang ako. Saad niya. Kumain ka na ba? Tanong nito. Hindi pa. Doon na lang ako kakain kapag nakabenta. Sagot ni Austin. Kaya ka namumutla kasi masyado kang nalilipasan ng gutom. May nailuto akong kanin at ulam rito. Magdala ka para kumain ka pagdating mo sa pupuntahan mo. Sabi ni Lagring at binigay sa kanya ang 2 supot. Salamat ang dami ko ng utang sa'yo. Nahihiya niyang sambit. Sus, huwag mo na isipin ng ganun. Basta ang importante, palagi kang busog. Nakangiting sabi ng babae. Sige na, aalis na ako, Lagring. Paalam niya. Okay, ingat ka. Sagot nito. Pagdating niya sa abandonadong building, ay nadismaya siya nang makitang may nauna na sa kanya. Puno na ang kariton na kanyang nakita. Area ko to, bakit andito ka? Tanong niya sa lalaking lumabas na may kargang bakal. Pasensya ka na pre, wala na dun sa kabila eh. Pero may natira pa naman doon sa loob ng para sa'yo. Sagot ng lalaki. May magagawa pa ba ako? Kulang pa ba yan? Naiiling niyang tanong. Para kasing ayaw pa nitong umalis. May plano pa yatang kunin ng lahat ng bakal na nandito. Sakto na to, i-deliver ko na. Sagot nito at itinulak ang kariton palayo. Pag-alis ng lalaki ay pumasok na sa loob si Austin at kinuha ang natirang mga bakal para sa kanya at inilagay sa kanyang kariton. Nang wala na siyang paglagyan ay naisipan niyang huminto at kumain sa gilid. Maya-maya lang ay naisipan na niyang lumabas ng building dahil ibebenta na niya itong nakuha niya. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang bumalik ang lalaki. May natira pa ba pre? Tanong nito. Akala ko ba sakto na yung sayo? Bakit bumalik ka pa? Napangiwi niyang saad rito. Kulang ang pera na pagbentahan ko nun eh. May panggagamitan kasi ako ng pera. Sagot nito at napakamot pa sa batok. Hatian lang dapat dahil pareho naman tayong nangangailangan ng pera rito. Sabi niya at biglang napahawak sa kanyang sentido. Sumakit kasi ang kanyang ulo. Baka naman pwedeng pagbigyan mo ko ngayon pre. Sabi nito. Akala ko nga dalawa lang tayong nandito. Pero bakit nandito din yung mga yan? Tanong niya, sabay turo sa mga batang paparating. Hindi ko alam pre. Sagot ng lalaki. Sa kabilang banda naman, ay nagmamadaling lumabas ng townhouse si Cherry. Kaya lang natigil siya nung tumunog ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bulsa. Bakit dad? Nakasimangot niyang tanong. Busy ka? Balik na tanong nito. Yeah, may lakad pa ako ngayon. Sagot niya. Pwede ka bang pumunta dito? Nasa ospital kami. Nanganak kasi ang mami mo. Sabi ng daddy niya. Umikot ang mga mata niya.
Kung martir ka, Dad, ako hindi. Inis niyang sambit. Kahit anumang nangyari sa nakaraan, hindi pa rin mababago ang katotohanan na ina mo siya. Matigas na sabi ng daddy niya sa kabilang banda. Hindi mo kasi naiintindihan, Daddy. Hiwalay na kayong dalawa, diba? Bakit nandyan ka? As if ikaw yung ama ng bata. Saad ni Cherry. Matagal nang nangyari ang hiwalayan namin yun. At alam naming pareho na nakamove on na kami at nagkapatawaran. Saka naging magkaibigan. Kaya okay na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Sambit ng daddy niya. Pues ako, hindi. Kahit na kailan hindi ako magiging okay. Inis niyang sagot. Saka pinutol ang tawag. Napabuntong hininga siya habang nakasandig sa kanyang sasakyan sa labas ng gate. Kaya siya naging ganito ka-bitter ay lumaki siyang walang ina na nag-aalaga dahil naghihiwalay ang mga ito noong baby pa siya at naiwan sa kalinga ng iba't ibang yaya. Kaya ayaw niyang magkaanak at magpakasal. Baka matulad pa siya sa mga to. Tao po, magandang umaga. Sabi niya pagdating sa isang junk shop makalipas ang isang oras. Anong kailangan nila? Tanong ng isang matanda. Magbibenta po sana ako ng kotse. Sagot ni Cherry. Masyado na bang sira? Tanong ulit nito. Hindi po, ibibenta ko lang kasi luma na. Sagot niya. Dalhin mo lang dito para matignan ko. Nakangiting sabi ng matanda. Sige po, kukunin ko lang. Iniwan ko kasi sa labas. Sagot niya at naglakad palayo. Nang makalapit siya sa kotse, ay agad siyang pumasok sa loob at pinaandar ito. Papaatrasin niya sana. Nang may mabundol siya sa may likuran. Lumaki ang kanyang mata nang pagtingin niya sa side view mirror ay nakita niya ang isang lalaki na tumama ang ulo sa isang bakal. Dahilan para mawalan ng malay. Shit, ang tanga mo, Cherry! Nakadisgrasya ka pa talaga! Sambit niya at nagmamadaling lumabas ng kotse at tumakbo papunta sa likurang bahagi at dinaluhan ang lalaki. Gising! Sabi niya, sabay yugyog rito. Pero hindi man lang ito gumalaw. Bagkus, bigla siyang napalunok nang makita ang dugong umaagos na galing sa gilid ng ulo nito. Anong nangyari sa kanya? Narinig niyang tanong ng isang lalaki na bigla na lang lumapit sa kanya. Naatrasan ko ng kotse kaya natumba. Pwede mo ba akong samahan na dalhin siya sa ospital? Sambit ni Cherry. Sige po, sagot nito at agad na kinarga ang lalaki saka pinasok sa kotse niya. Maya-maya lang ay nagmamaneho na siya papuntang ospital. Pinagpapawisan na siya sa sobrang pag-alala dahil sa nangyari. Makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang ospital. Dali-dali siyang lumabas ng kotse at inalalayan na makalabas ang mga ito. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng isang nurse pagpasok nila sa loob. Nadisgrasya po. Sagot ng lalaki. Dalhin na natin sa emergency room para magamot agad. Sabi ng nurse. Sige po, sagot nito. Habang karga pa rin ang lalaking walang malay. Siya naman ay gustong sumunod pero pinigilan siya. Maghintay na lang po kayo rito sa labas, ma'am. Kami na ang bahala sa pasyente. Nakangiting sabi ng nurse. Saka isinara ang pintuan. Umupo na siya sa waiting area dahil napagod siya sa sobrang kaba. Maya-maya lang ay bumukas ang pintuan at lumabas ang lalaking kasama niya kanina. Kumusta siya? Tanong niya. Ginagamot na po, ma'am. Sagot ng lalaki. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Cherry. Mauuna na po ko sa iyo, ma'am. Paalam ng lalaki. Sige, ihahatid sana kita pabalik doon. Kaya lang, hihintayin ko pa siyang magising. Sagot niya. Hindi na po. Maghahanap na lang ako ng pampasaherong sasakyan. Nakangiting sabi ng lalaki. Salamat, ingat ka. Sambit niya at binigyan ng pera ang lalaki. Pagkaalis ng lalaki ay ilang minute ding naghintay si Cherry bago lumabas ang doktor. Kumusta na, Dok? Tanong niya saka tumayo. Hindi pa nagigising yung pasyente.
Siguro naging malakas ang impact ng pagkakatama ng kanyang ulo. At tapos na rin namin ginamot ang sugat niya. Kaya lang, may problema tayo. Sagot ng doktora. Ano po iyon? Tanong niya. When we undergo CT scan to the patient, ay may nakita kami. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya matagal na nagising. Sagot ng babae. Po? Ano po yun? Tanong ni Cherry. May brain tumor siya. Kaya kailangan nang alisin yung tumor dahil unti-unti na itong lumalaki at naaapektuhan na ang buong utak niya. Sagot ng doktora, dahilan para matahimik si Cherry. Sige po, tanging nasabi niya. Makalipas ang ilang oras ay nasa isang kwarto na ang lalaki. Kaya pumasok na siya sa loob upang makita ito. Bigla siyang nakaramdam ng awa nang pagmasda ng itsura nito habang nakahiga sa hospital bed. Alam kaya nito na may malubha itong karamdaman? Bigla siyang napalapit rito nang magising ito at gumalaw. Kumunot ang kanyang noo nang napahawak ito sa ulo. Okay ka lang? Masakit ba ang ulo mo? Malumanay na tanong ni Cherry. Hinawakan ko lang dahil masakit yung gilid ng ulo ko. Sagot ng lalaki at titig ng titig sa kanya. Tumama kasi yan doon sa bakal pagkatimbo mo. Pasensya ka na ha. Hindi kasi kita nakita Naiiling niyang sabi. Okay lang. Aksidente lang yun. Nakangiti nitong sagot. Napangiti na lang din si Cherry. Dahil gwapo pala ang lalaking ito. Ngayon lang niya nakita dahil kabado siya kanina. May kontak ka ba sa pamilya mo? Tawagan mo na sila para mapuntahan ka nila rito. Ako na ang magbabayad ng bill sa ospital. Sabi ni Cherry na akmang aalis na. Kaya lang bigla siyang natigilan nang hawakan nito ng mahigpit ang kanyang kamay. Kaya agad siyang lumingon rito. Please, huwag mo kong iwan. Mag-isa na lang ako sa buhay ko. At ramdam ko sa sarili ko na may sakit akong dinadala. Kaya gusto ko na kapag dumating ang araw na mamamatay ako ay may magpapalibing sa akin. Sabi nito na pinilit pa rin ngumiti. Napapikit na lang si Cherry dahil bumibigat ang kanyang pakiramdam. Okay, nakangiti din niyang sagot pero parang gusto niyang umiyak. Habang si Austin naman ay nakatingin lang sa kamay nilang dalawa ng babae na nakahugpong. Hindi niya alam kung bakit nasabi niya ang ganung bagay. Napangiti na lang din si Austin. Maupo ka muna. Ano nga yung pangalan mo? Tanong niya at dahan-dahang sumandig at agad naman siyang tinulungan ng babae. Ako si Cherry. Sagot ng babae. Salamat. Ako naman si Austin. Baka pwede na akong makauwi. Okay naman ang pakiramdam ko. Sabi niya. Hindi siya pwedeng magtagal dito sa ospital dahil wala naman siyang perang pambayad. At saka nakakahiya kung magpapalibre pa siya sa babaeng ito. Habang si Cherry naman ay hindi alam kung paano sasabihin sa lalaki na may tumor ito sa utak na kailangang alisin. Pero kailangan nitong malaman iyon. Hindi ka muna pwedeng umalis. Nagkausap kaming dalawa ng doktor. Ang sabi niya ay may tumor ka raw sa utak at kailangang alisin. Sagot ni Cherry. Nang tignan niya ang lalaki ay hindi man lang ito nagulat. Hindi ako magpapagamot. Kaya hayaan mo na lang akong makauwi. Nakangiti nitong sabi. Kung iniisip mo ang bayad, ay ako nang bahala doon. Sambit niya. Napailing na lang siya sa isip dahil may pagkamatigasan ng ulo pala ng lalaking ito. Hindi man lang natinag o natakot sa binalita niya. Salamat sa pagmamalasakit mo. Pero hindi na. Nakangiti nitong sambit. Kaya walang nagawa si Cherry kung hindi ang tumango. Hintayin mo ko rito. Aasikasuhin ko muna ang discharge paper mo at ang bill. Paalam niya. Sige, tipid nitong sagot. Paglabas ni Cherry ng kwarto ay agad niyang hinanap ang doktora. Mabuti na lang nakita niya itong lumabas ng emergency. Lalabas na ngayon ang pasyente, Dok. Nakausap ko na siya tungkol sa sinabi mo pero hindi po siya pumapayag. Baka may gamot kayo na pwede niyang inumin. Sabi niya, okay. Sa opisina ko tayo. Bibigyan kitang reseta.
Kung hindi umepekto ang gamot ay kailangan mo na talaga siyang pilitin. Sagot ng doktora. Sige po, sabi niya. At sabay na silang dalawa na pumasok sa opisina nito. Ipakita mo na lang yan doon sa pharmacy nitong ospital at ipapaasikaso ko sa nurse ang paglabas mo. Sagot ng doktora, saka binigay sa kanya ang isang papel. Makalipas ang ilang oras ay bumabiyahe na sila at ihahatid niya si Austin sa tinitirhan nito upang malaman niya kung saan ito nakatira. Baka pwede pang magbago yung isip mo, Austin. Huwag mong isipin ang hiya. Basta ang importante ay mapagamot ka, sabi ni Cherry. Ngumiti lang ang lalaki sa kanya pero hindi sumagot. Pagdating nila sa lugar nito ay nauna siyang bumaba upang maalalayan itong lumabas ng kotse. Dito na ako. Maraming salamat, Cherry. Nakangiti nitong sabi. Walang anuman. Ito yung gamot mo. Inumin mo palagi hanggang sa maubos. At ito ang calling card ko. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Nakangiting sambit niya. Oo, salamat. Sagot nito at niyakap siya ng sobrang higpit na ikinagulat niya. Pero niyakap niya din ito habang si Austin naman ay sinusundan ng tingin si Cherry habang papaalis ang kotse nito. Anong nangyari dyan sa ulo mo, Austin? Nagtatakang tanong nila Green pagdaan niya sa bahay nito. Na-aksidente lang ng konti. Sagot niya pero hindi maalis sa isip niya na meron siyang tumor sa utak. Mag-ingat ka rin paminsan-minsan. Halika muna rito. Mag-aagahan tayo. Aya nila Green. Sino naman siya para tumanggi? Gutom na siyang talaga at naisip niya na sayang ang bakal na hindi niya naibenta. Siguro babalikan na lang niya iyon bukas ng umaga. Ano bang ulam mo? Tanong ni Austin at umupo sa upuan malapit sa mesa pagpasok niya sa bahay ng babae. Sinubawang pansit na may sahog na sardinas. Saka nagprito ako ng galunggong. Sagot nila Green at binigyan siya ng plato at kutsara. Salamat, sabi niya saka tinikman ang lutong ulam nito. Kumusta ang niluto ko? Tanong nila Green. Ang sarap ng lasa. Pwede ka nang mag-asawa. Nakangiti niyang sagot. Bakit hindi na lang ikaw ang mauna? Pangarap mo naman ng magkaroon ng anak at mag-asawa, di ba? Tanong nito. Pangarap lang naman yun. Pero wala akong planong tuparin kasi wala akong ipapakain. Pagbabakal lang ang trabahong meron ako. Sagot ni Austin. Ba't naging seryoso ka naman yata? Natatawang sambit ng babae kasi hindi biro ang pag-aasawa. Sagot niya, madali na lang yun kapag nahanap mo na ang babaeng para sa'yo. Siyempre, magtutulungan kayong dalawa para mabuhay. Nakangiting sabi nila Green. Saka naman niya naisip si Cherry at kung gaano ito kabait sa kanya. Useless din ang pangarap niyang iyon kung darating ang araw na aatake ang kanyang sakit at tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Salamat sa hapunan, Lagring. Uuwi na muna ako ng bahay at magpahinga. Paalam ni Austin. Sige, huwag masyadong magpagod, baka mamutla ka na naman. Concern na sabi nito. Oo naman. Sagot niya saka uminom ng tubig. Iinom pa naman siya ng gamot. Muntik na niyang makalimutan. Maya-maya lang ay nasa loob na siya ng kanyang kwarto at nakahiga sa kanyang karte at hindi pa nakakaramdam ng antok. Samantalang si Cherry naman ay kararating lang ng bahay niya. Bukas na ang gate kaya alam niyang dumating na ang kanyang yaya Bina. Nagbakasyon kasi muna ito sa probinsya ng ilang araw. Dito galing ang daddy mo anak. May kailangan yata sa'yo. Sabi nito pagpasok niya sa loob ng bahay. Nagkausap na kaming dalawa sa telepono. Bakit kailangan pa niyang pumunta rito? Naiiling niyang sagot at naupo sa sopa. Ano bang napag-usapan yung dalawa? Tanong ni Yaya Bina at tumupo sa tabi niya. Nanganak daw si Mami at pinapapunta ko. Sagot ni Cherry. Bakit ka naman hindi pumunta? Kapatid mo naman yun. Sabi nito. He knew everything. Kaya hindi ko na kailangan mag-explain pa. Napabuntong hininga niyang sambit. Bakit ba hindi ka makapagpatawad? Kung sila nga ng magulang mo naging okay. Ikaw pa kaya? Tanong ni Yaya Bina at tinitigan siya ng maigi. Okay lang naman sana yun.
Pero ang ikinasasama ng loob ko, kung bakit mas pinili niyang iwanan ako sa daddy, kung kaya naman niya akong isama. Kaya ang ending, kahit kani-kaninong tagapag-alaga na lang ako napupunta. Napapasandig niyang sagot, natahimik si Yaya Bina. Bakit hindi mo siya puntahan at magtanong? Para naman maliwanagan ng puso't isip mo sa ilang taon mong pagkalito. Tanong ng yaya niya. Hindi kailangan dahil naiintindihan ko na ang lahat. Sagot ni Cherry. Pero ang galit at puot sa puso mo ay daladala mo na. Hindi maganda para sa sarili mo. Naiiling na sabi ng yaya niya. Yaya Bina. Tanging nasabi niya. Magbihis ka na muna, Cherry. Ipaghahanda lang kita ng makakain. Sabi ni Yaya at tumayo saka dumiretso sa kusina. Pagkatapos niyang nagbihis, ay pumasok na siya sa kusina. May pagkainan nakalagay sa may pwesto niya. At ang yaya naman niya ay nagtitimpla pa ng juice. Kumain ka na, Cherry, para makapagpahinga ka na. San ka ba galing? Bakit? Ang pagod ng itsura mo. Sabi nito at ipinaghila siya ng upuan. Thank you, Yaya Bina. Nakangiti niyang sambit at nagsimula ng kumain. You're welcome, dear. You can count on me. Nakangiting sagot ng babae at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos kumain ni Cherry, ay naisipan na niyang magpahinga ng maaga. Balak niyang dalawin bukas si Austin at kamustahin. Ipag-grocery pa niya ito para may makain habang nagpapagaling. Kaya kinabukasan, alas 6 pa lang ng umaga ay lumabas na agad siya ng kanyang kwarto na tapos ng maligo at nagbihis. Good morning, Yaya Bina. Bati niya rito nang makita niya ito sa may sala. Masyado kang maagang nagising. May lakad ka? Nakangiti nitong tanong. Dadaanan ko yung business natin at magpapahangin pagkatapos. Sagot naman niya. Mas kailangan mo ng mahabang break. Hindi naman pwedeng palaging business ang aatupagin. Pwede ka ring lumabas at makipag-date paminsan-minsan. Sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. Iisipin ko muna, pero mas maganda kung mauuna ka. Natatawa niyang sambit. No way. Mas gusto ko pang maging matandang dalaga kaysa ma-stress sa relasyon. Nalilito nitong sambit at iniwanan siya. I have to go, Yaya. Pahabol niyang sigaw. Okay, mag-iingat ka, dear. Sagot nito. Lumabas siya ng gate na humahalakhak. Tinubuan yata ng takot sa katawan ang Yaya Bina niya dahil sa lalaki. Pero wala rin naman siyang alam tungkol sa past relationship nito. Makalipas ang ilang oras ay nasa loob na siya ng grocery store. Binili na niya lahat ang kakailanganin sa loob ng bahay. Salamat sa inyo. Nakangiting sabi ni Cherry pagkatapos mailagay ng staff ng grocery store sa loob ng kotse ang lahat ng kanyang pinamili. Walang anuman, ma'am. Sagot ng mga ito. Masikreto niyang binigyan ng mga ito ng pera para pang merienda. Maya-maya lang ay huminto na ang kanyang sasakyan sa lugar ni Austin. Ang daming mga batang naghahabulan at nagbabatuhan ng kung ano-ano. Baka mahagip ang kanyang kotse. Hindi niya kasi natuloy na maibenta yung luma niya dahil sa nangyari. Magandang umaga. Saan ho ba dito ang bahay ni Austin? Tanong niya. Yung may kulay puti ang dingding, ineng. Sagot ng matandang babaeng napagtanungan niya. Salamat po, manang. Sabi ni Cherry at naglakad papunta sa bahay ni Austin. Nakasara ang pintuan. Halatang walang tao. Maliit lang ang bahay pero malinis naman ang buong paligid. Kahit wala itong babaeng kasama. Sinong hinahanap mo, miss? Narinig niyang tanong ng isang babae. Kaya lumingon siya sa gawin nito. Nakaupo ang babae sa balkonahe ng isang bahay. Si Austin sana? Wala siya dyan? Sagot niya. Maagang umalis. Nagbenta yata ng bakal. Sabi ng babae. Kailan daw balik niya? Tanong ni Cherry. Napansin niyang titig na titig masyado ang babae sa kanya. Mamayang hapon ng kalimitang uwi ng lalaking yun, miss. Kung may kailangan ka sa kanya ay hintayin mo na lang. Sagot ng babae. Maghahatid lang ako sa kanya ng ayuda. Nasa sasakyan ko.
May dalawa kasing sako ng bigas kaya hindi ko mabitbit. Nakangiting sagot ni Cherry. Napakunot ang noo ng babae. Kaano-ano ka ba ni Austin? Tanong nito. Kaibigan niya ako. Sagot niya. Okay. Pwede mo naman sigurong ipasok yung kotse mo dito. Baka mabasag yun doon. Alam mo namang maraming bata sa labas. Sabi ng babae. Marami nga. Hindi na sana ako magtatagal. Pakisabi na lang sa kanya na dumaan ako. Baka pwede nating pagtulungang bitbitin yung bigas. Nakangiting sambit ni Cherry. Oo naman. Sagot ng babae at bumaba ng bahay nito. Maya-maya lang ay dalawa silang naglakal papunta sa labasan. Para mapadali sila ay may nagpresentang magbitbit ng 2 sakong bigas papasok sa bahay ni Austin dahil nakabukas naman. Binigyan naman niya ng pera dahil nakakahiya naman. Maraming salamat, miss. Aalis na ako. Pakisabi na lang kay Austin na dumaan si Cherry. Paalam niya. Oo, ingat ka. Sagot nito. Siya nga pala, walang kuryente si Austin dito? Tanong niya kasi sobrang dilim pagpasok niya kanina. Wala, miss. Hindi siya nagpalagay. Kasi mag-isa lang naman siyang nakatira dyan. Sagot ng babae. Maya-maya lang ay kumakaway siya rito habang naglalakad paalis. Sa kabilang banda naman ay laylay ang balikat ni Austin nang nakitang wala ng laman ang kanyang kariton. Pero na sana na wala pa. Kaya malungkot siyang hila-hila ang kanyang kariton pauwi. At nakasalubong niya ang lalaking nakilala doon sa abandonadong building na yun. Mabuti naman nakalabas ko na ng ospital, pre. Nakangiting sabi ng lalaki. Pero siya ay nakakunot ang kanyang noo. Bakit mo alam na na-ospital ako? Tanong niya. Kasama ako sa paghatid sa'yo sa ospital kaya alam ko. Sagot nito. Ganun ba? Salamat, pre. Sabi ni Austin. Walang anuman. Siya nga pala, bago ko makalimutan. Ito ang pera mo doon sa bakal na hindi mo na ibenta. Ako na lang ang nagkusang nagbenta nun para hindi makuha ng iba. Sayang naman. Nakangiting sabi ng lalaki. Naku, salamat, pre. Paano ka? Tanong niya. Huwag ka na magbigay. Okay lang talaga. Sagot nito at naglakad palayo. Naisipan niya munang maglibot-libot kaya ginabi na siya ng uwi sa bahay niya. Hindi pa siya nakapasok sa loob nang tinawag siya ni Lagring. Hoy, saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong nito. Nagpapahangin lang. Sagot niya. Siya nga pala. May dumating na ayuda sa'yo kanina. Nasa loob ng bahay mo. Sabi ng babae. Anong ayuda? Naguguluhang tanong niya. Groceries at 2 sakong bigas. Galing kay Cherry. Sagot ni Lagring. Natigilan na lang si Austin dahil hindi niya inaasahan ang pagbisita ng babae. Bakit natigilan ka? Hindi mo ba kilala ang babaeng yun? Tanong nito. Kaibigan ko siya. Sagot niya. Sosyal ah? Kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan na di kotse? Tanong nito. Sa junk shop kami nagkakilala. Sagot ni Austin. In fairness, maganda siya. Nakangising sabi ni Lagring. Iba na naman ang nasa isip ng babaeng ito. Kung tutuusin, masyado siyang ambisyoso na ang kining kaibigan ang babaeng iyon. Papasok muna ako. Paalam niya. Tumango naman si Lagring na may naglalarong kakaibang ngiti sa labi nito habang nakatingin sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay sobrang dilim ng buong paligid kaya binuksan muna niya ang dalang flashlight upang hanapin ang kanyang kasera at sindihan ito gamit ang posporo. At nang lumiwanag ang buong bahay niya ay nakita nga niya ang 2 sakong bigas at mga grocery. Nag-abala pa talaga ang babaeng yun. Hindi naman niya kailangang gawin ng ganitong bagay. Naiiling na sabi ni Austin habang inaalis ang laman ng supot at kompleto lahat. May iba't ibang klase pa ng delata. Narinig niyang may mahihinang katok sa kanyang pintuan kaya naisipan niyang puntahan. Kaya lang, nagulat siya sa pagbukas niya
ay ang nakangiting sa Cherry ang nakita niya. Hi Austin, good evening. Masayang bati nito. Halika, pumasok ka. Sagot naman niya. Thank you, sabi nito at agad na naupo sa upuan sa may sala. Nilak niya ang pintuan para hindi agad makapasok si Lagring. Nag-abala ka pang bumili ng mga to. Pero salamat, sabi ni Austin. Dapat lang, matagal mo pang maubos itong binili ko para sa'yo. Uminom ka na ng gamot mo? Tanong nito. Ngayon wala pa. Hindi pa kasi ako nakakakain. Sagot niya. Huwag ka na magluto. Bumili na ako doon ng ulam at kanin. Sabi nito. Sige, sinong kasama mong nagpunta rito? Gabi pa talaga? Tanong niya. Hindi ako nagdala ng kotse. Sumakay lang ako ng pampasahero papunta rito. Sagot naman ni Cherry. Sa susunod, wag mo nang uulitin ng ganito. Delikado kapag gabi. Sabi niya. Okay. Tipid nitong sagot at nilagay sa ibabaw ng maliit niyang mesa ang dala nitong pagkain. Buti naman pinayagan ka ng mga magulang mo. Tanong niya. Tumawa ito ng malakas habang nakatingin sa kanya. 35 na kaya ako, kaya hindi na kailangan magpaalam. At saka matagal nang hiwalay ang mga magulang ko, kaya may mga sarili na silang buhay. Sagot ni Cherry. Kukuha lang ako ng plato. Dito na lang siguro tayo kakain. Sabi niya, sabay tayo at pumuntang kusina. Nahihiya siya sa itsura ng bahay niya. Pero parang komportable naman si Cherry na pumunta rito. Gising pa ba yung babae sa kabila? Bigyan mo siya ng ulam. Saad ni Cherry pagkabigay niya ng plato rito. Titignan ko. Sagot niya. Maya-maya lang ay nakita niyang nakalagay na ang lahat ng ulam sa plato, pati na ang kanin. Lumabas muna siya saglit upang hatiran ng ulam si Lagring. Gising ka pa ba, Lagring? Tanong niya sabay katok sa pintuan nito pag-akyat niya sa bahay ng babae. Oo, may lakad ako ngayon. Sagot nito sabay bukas ng pintuan. Saan naman ang punta mo? Sobrang gabi na at ganyan suot mo? Kulang na lang kuyugin ka ng mga lalaki niyan. Tanong niya. Magpapahangin lang. Sagot ni Lagring. May ulam ako sa bahay kaya binigyan kita. Sabi niya at binigay rito ang plato niyang bit-bit. Salamat Austin. Tamang-tama, gutom na rin ako. Masayang sambit ng babae at inumoy pa ang ulam. Marami akong groceries sa bahay. Punta ka lang kapag may gusto kang kainin. Nakangiting sabi ni Austin. Oo, nandyan lang ang bahay mo. Sige na, magpahinga ka na rin. Sagot nito. Bumalik na agad si Austin sa bahay niya. Pagpasok niya sa loob, ay nakita niyang tahimik lang si Cherry na nakaupo. Okay ka lang? Ang lalim ng iniisip mo ah. Nakangiti niyang tanong. I'm fine. Kumain ka na. Ikakabit natin tong solar light na dinala ko para maliwanag itong bahay mo. Nasabi kasi sa akin ng babae na hindi ka rin nagpakabit ng kuryente. Sagot nito. Oo, mag-isa lang naman ako kaya sanay na sa madilim. Sabi niya at nagsimula ng kumain. Nahihiya siya dahil nakatingin ito habang ngumunguya siya. Kain lang ng kain. Huwag mo na akong alalahanin. At pagkatapos ay uminom ka ng gamot para maayos ang pagtulog mo. Sagot nito. Tumango na lang si Austin at kumain ng mabilisan para matapos agad siya. Ikaw, hindi ka ba kakain? Tanong niya. Tapos na ako pero pag nagutom ako ay kakain ako mamaya. Sagot ni Cherry. Sige, at saka bukas ka nilang umuwi. Dito ka na lang muna matulog. May kwarto naman sa kabila. Sabi niya sabay tayo habang bit-bit ang platong pinagkainan pagpasok ng kusina. Salamat. Narinig niyang sagot nito. Sandali lang. Ikukuha na muna kita ng damit na maisusuot. Sambit niya pagkabalik sa sala. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay naghanap agad siya ng pwede niyang ipasuot sa babae. Kaya lang wala na pala dahil naubos niyang suotin at hindi siya nakapaglaba. Nang makita niya ang puti niyang damit na nakasampay, ay agad niya itong kinuha at inamoy. Hindi naman gaanong mabaho, kaya nilagyan na lang niya ng maraming pabango, pati ang kanyang short, para lang may maisuot si Cherry.
Magbihis ka muna, Cherry. Pupesto tayo sa bubong mamaya at magpapahangin. Sabi niya rito at binigay ang bitbit na damit. Sige, sagot nito at tinanggap ang bigay niya. Pasensya na, hindi ako nakapaglaba. Sa kwarto ko na lang ikaw magbihis, sabi niya. Habang si Cherry naman ay parang halos maubo na sa sobrang bango ng binigay ni Austin sa kanyang damit. Pumasok na siya agad sa kwarto ni Austin at nagbihis. May dala naman siyang extra undergarments kapag umaalis siya ng bahay. Maya-maya lang ay papalabas na silang dalawa ng pintuan sa may kusina habang bitbit niya ang kanyang cellphone. Hindi ba tayo makakaistorbo sa mga kapitbahay? Tanong niya habang nakasunod sa lalaki. Hindi naman. Magpapahangin lang tayo. Pero lang kung magsisigaw tayo dito. Sagot ni Austin at naunang umakyat ng hagdan na nakadikit sa dingding nito. Kapag nahulog ako, lagot na. Sabi niya at nag-umpisa na ring umakyat. Hindi ko hahayaang mahulog ka. Sagot ni Austin at inalalayan siyang makaakyat. Ang lamig. Maganda pala pumestor gito. Sabi ni Cherry nang makaakyat na siya sa bubong. Napahawak siya bigla kay Austin nang muntik na siyang mahulog. Oo naman. Dito ako nagpipermi kapag hindi pa ako dinadalaw ng antok. Sagot ni Austin. Ang liwanag ng langit at ang daming bituin. Sabi ni Cherry habang nakatingala. Halika, maupo tayo. Aya ni Austin at pinaupo siya ng dahan-dahan. Thank you. Sagot niya at hindi na gumalaw pa dahil baka mahulog siya. Maya-maya lang ay napaupo na rin si Austin sa tabi niya. Bigla siyang nagulat nang hawakan nito ang kanyang baywang at ipinausog siya nito sa tabi niya dahil baka mahulog siya. Mas mabuti yung nakadikit ka sa akin para kapag napadaustos ka ay mahahawakan agad kita. Sabi nito, napangiti naman siya sa sweet gesture ng lalaki. Ang ganda no, kitang-kita ang buong lugar. Saad ni Cherry habang nakatingin sa buong paligid. Oo nga, at ang daming tala na nagkikislapan sa langit. Nakangiting sagot ni Austin habang nakatingala kaya kinunan niya ito ng litrato. Ano yun? May kidlat ba? Tanong ni Austin na parang nagulat pa sa ginawa niya. Flash ng camera ko. Nakangiti niyang sagot. Ang cute kasi nitong tignan. Parang naging bata na naa-amaze sa mga tala. Kinuhanan mo ba ako ng litrato? Tanong ni Austin. Oo, tipid niyang sagot. Remembrance kapag nawala, pinigilan niya agad ito sabay sabing, don't say bad words. Let's enjoy the moment. Mabuti pa, kumuha ka ng junk foods doon at magtimpla ka ng juice. Masarap kapag may kinakain tayo habang nandito. Utos niya sa lalaki. Okay, basta umupo ka lang ng maayos. Baka pagbalik ko ay sa ibaba na kita pupulutin. Nakangiti nitong sagot. Baliw, paglaban sana. Natatawa niyang sabi. Samantalang si Austin naman ay agad na bumaba ng bubong upang kunin ang iniutos ni Cherry. Hinanap pa niya sa lalagyan kung nasaan ang sinasabi nitong junk foods at isang pack ng juice. Pabili ng yelo, ising. Sabi niya. Mag-iinuman ba kayo, Austin? Tanong ng babae. Hindi ako umiinom. May panggagamitan lang ako nitong yelo. Sagot niya. Totoo ba yung dumating daw yung kaibigan mong mayaman? Nagdala daw ng maraming pasalubong. Tanong nito. Napailing na lang si Austin dahil nalaman na pala ng lahat ang tungkol sa biglaang pagdating ni Cherry. Wala kasing mapadpad sa lugar na ito kung hindi lang dito nakatira kaya magtataka talaga ang mga tao. Kaibigan ko yun. Bumisita lang. Sagot niya. Ganda naman ng bisita mo, pre. Siya ba yung nasa bubong? Singit naman ni Henry na kapitbahay din niya. Tumango naman siya at dali-daling bumalik ng bahay pagkatapos makabili ng yelo. Tinimpla na agad niya ang juice saka bumalik na. Tutulungan pa ba kita? Tanong ng babae nang makita siyang papaakyat na ng hagdan. Hindi na. Baka dalawa na tayong mahuhulog rito. Sagot niya. Okay, sabi ni Cherry. Maya-maya lang ay narating na niya ang pwesto nila.
Napagod ka ba sa kakahintay? Tanong niya at binigay rito ang dalang plastic na may lamang junk foods. Hindi naman, pero naisip kong baka natulog ka na. Nakangisi nitong sagot. Natigilan naman bigla si Austin nang mapagmasdan ang ngiti ni Cherry. Ngayon lang niya napagtanto na maganda ang babae. Maliit ang hugis ng muka, biliguan ng mga mata na bumagay rito ang mahahabang pilik mata. Matangos ang ilong at ang ganda ng labi. Hoy, okay ka lang? Nawala ka yata sa isip mo. Natatawang sambit ni Cherry at hinila siya para paupuin. May naisip lang ako. Sagot agad niya. Tulad ng tanong nito. Yung ganito. May kasama akong nakaupo rito ngayon. Habang tinatanong naming dalawa ang mga bituin. Sagot niya. Talaga? Yung babae palang nakausap ko. Hindi mo kasama rito? Tanong nito. Sila Green? Hindi kami magkaibigan noon. Sadyang mahilig lang talaga siyang makisama. Nagbibigay ng ulam. Alam mo naman basta kapitbahay. Sagot ni Austin. Mukha naman siyang mabait. Akala ko nga nobya mo. Kasi parang curious siya kung sino ako. Sabi ni Cherry, dahilan para mapahalakhak siya. Hindi kami. Pero wala akong nobya. Halos hindi ko na nga matandaan kung kailan yung huli akong single. Sagot ni Austin. So in short, single ka mula umpisa? Hindi ka mahilig manligaw o magkagusto? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Hindi naman sa ganun. Baka isipin mo may issue ako sa mga babae. Pero sadyang takot lang ako sa responsibilidad. Sagot niya. Samantalang si Cherry ay nakikinig lamang sa bawat sasabihin ng katabi habang pinapapak ang bitbit na boy bawang. Responsibilidad ba ang pakikipagrelasyon? Tanong niya. Siyempre, bilang lalaki, nasagwa namang tignan kung sa bawat date namin ay yung babae ang magbabayad. Hindi naman pwede ang ganun. Sagot ni Austin. Sa bagay, may point naman ito. May pangarap ka ba sa buhay? Ano ang mga yun? Like gusto mo bang yumaman? Nakangiti niyang tanong. Simple lang ang pangarap na gusto ko. Ang makapag-asawa at magkaanak. Sagot ng lalaki. Natigilan naman si Cherry. Kung ano man yung pinapangarap ng lalaking ito, ay siya rin namang iniiwasan niyang mangyari sa buhay niya. Pwede mo nang umpisahan ngayon? Nakangiti niyang sabi. Hindi na siguro mangyayari ang ganun dahil sa kondisyon kong to. Naiiling na sagot ni Austin. Kaya nga mas kailangan mong magpagaling para magawa mo ang gusto mo na walang aalalahanin. Sabi niya. Napabuntong hininga na lang ito habang nakatingin sa kalawakan. Hindi nga niya maintindihan kung bakit ayaw nitong magpagamot kung kaya naman niya itong tulungan. Pero nirirespeto naman niya ang desisyon nito. Inaantok ka na ba? Tanong ni Austin. Hindi pa naman, pero kailangan mo na ring magpahinga ng maaga. Sagot niya. Sige, tara na. Aya nito. Maya-maya lang ay bumaba na sila ng bubong. Hinarga na siya nito para mapabilis ang pagbaba niya habang bitbit ang pitchel. Nakainom ka na ba ng gamot? Tanong niya. Oo, kanina pa. Sagot nito. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na siya ng kwarto. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata ay saka namang tumunog ang cellphone niya. Hello, Yaya Bina? Bakit po? Tanong niya pagkasagot niya ng tawag. Kinakamusta ka lang? Sagot nito sa kabilang linya. I'm fine, Yaya. Sabi niya. Nasaan ka ba ngayon? Tanong ulit nito. Nasa bahay lang ako ng kaibigan. I'm going home tomorrow. Sabi niya. Okay. Bumalik na naman ang daddy mo rito sa bahay at tinatanong kung nasaan ka. Wala akong naisagot dahil hindi ko alam. Harapin mo na lang kaya siya. Mag-usap kayong dalawa. Sabi ng yaya niya. Hayaan mo na siya. Gusto lang nun na pag-ayasin kami ng mom ko. Napabuntong hininga niyang sagot. Okay, good night. Saad ng yaya niya, saka pinuto lang tawag. Kinabukasan ay maaga siyang nagising, pero paglabas niya ng kwarto ay walang tao. Siguro ay tulog pa ang lalaki.
Habang si Austin naman ay alas 5 pa lang ay gising na siya. Balak niyang ipagluto ng maaga ang kanyang bisita. Pero pumunta muna siya sa poso upang maligo. Hindi pa kasi uso ang gripo sa kanilang lugar. Ang gandang pambungad sa umaga yang ngiti mo, Lagring. Hindi ko alam kung totoo ba yan o nangaasar ka lang. Nakasimangot na sambit niya. Nakita kasi niya itong naglalabas sa gilid pagdating niya. Blooming ka kasi kahit walang ligo. Inspired yarn? Nakangisi nitong sabi. Ewan ko sa'yo. Naiiling niyang sambit. Sus! Siya nga pala. Umuwi na si Cherry? Tanong nito. Humunot ang noo niya. Siguro nakita sila nito na nasa bubungan kagabi. Ha? Nagmaang-maangan ka pa? Alam ko nagpunta siya kagabi. Maraming nakapagsabi at nakita ko yung sa bubong na nag-uusap. Alam mo naman na malakas radar ng mga marites. Natatawa nitong saad. Napailing na lang si Austin, saka nagmamadali siyang naligo. Pagdating niya ng bahay, ay nakita niya si Cherry sa may sala at nagpalit na ito ng damit na sinuot kagabi. Uuwi ka na? Tanong niya habang nagpupunas ng basang buhok. Oo, may gagawin pa kasi ako sa bahay. Sagot nito. Kumain muna tayo. Madali lang namang lutuin yung pritong tuyo. Kumakain ka ba ng ganon? Pasensya na. Yun lang maipapaulam ko sa'yo. Saka may dalat naman na dinala mo. Tanong niya. Oo naman. Siya nga pala. Ikabit mo yung solar na dala ko Ang dilim mo rito eh. Nasabi sa akin ni Lagring na hindi ka raw nagpakabit ng kuryente. Sagot nito. Oo, salamat. Sabi niya at agad nagluto para makakain si Cherry bago umalis. Maya-maya lang ay sabay na silang kumain dalawa. Walang arte nitong kinain ng tuyo na niluto niya. Napangiti naman siya habang nakatingin rito. Kumain ka din. Hindi yung nakatingin ka lang sa akin. Nakangisi nitong sabi sa kanya. Napayuko na lang siya dahil bigla siyang nahiya dahil nahuli siya nitong nakatingin. Natuwa lang ako dahil ang gaan mong kasama. Sagot ni Austin habang nakangiti. Talaga? Baka magkapatid tayo sa past life, no? Sabi ni Cherry. Pwede din naman, pero hindi tayo bagay maging magkapatid. Sagot niya habang kumakain. Ganun? Ano pala ang pwede sa atin? Seryoso nitong tanong na nakatitig sa kanya. Wala. Kumain ka na para makauwi ka na agad. Agad niyang sagot. Ang daya nito? Nakangusong sambit ng babae. Ang cute. Parang kay sarap halikan. Biglang sabi ng kanyang isipan. Napailing na lang si Austin sa naisip. Sobrang sagwa naman. Umagang-umaga, ganun ang pumasok sa isipan niya. Pero ang ganda ng babaeng ito, kahit wala pang ligo. Ihahatid na kita palabas. Sabi niya kay Cherry pagtapos nilang kumain. Sige, tipid na sagot nito. Maya-maya lang, sabay na silang naglalakad palabas at siya na ang naghanap ng pwedeng masakyan nito. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, Austin. Nakangiti nitong sabi. Makikitawag lang ako rito. Alam mo namang wala akong cellphone. Sagot niya. Kumakaway pa ito habang tumatakbo na ang sinasakyan nitong motorsiklo. Nang mawala sa kanyang paningin ang babae, ay bumalik na siya. Laro muna tayo, Austin. Aya ng kanyang kapitbahay nang mapadaan siya sa may bilyaran. Hindi na muna. Sagot niya. Ayos usap-usapan dito sa buong lugar natin na nakabingwit ka raw ng magandang jowa. Nakangiting sabi ni Sandro. Magkaibigan kami ni Cherry. At hindi magandang pakinggan na ang mga tao rito ay nagpapalaganap ng maling balita. Naiiling niyang sagot. Sayang pre, panahon na sana para makapag-asawa ka. Sabi nito. Napailing na lang si Austin dahil pati lalaki ay tsismoso na rin. Bumalik sa paglalaro si Sandro dahil wala siyang planong makipag-usap rito. Siya naman ay nakatambay lang habang nanonood sa mga ito hanggang gabi. Himalang tumambay ka rito, Austin. Nakangiti na sabi ni Lagring at tumabi sa kanya. Oo, masyadong tahimik ang loob ng bahay.
Sagot niya at nagkandahaba pa ang leeg sa pagtingin sa labasan. Talaga? Parang hindi ka sanay na mag-isa sa lagay na to ah. Nakasama mo lang ng isang gabi si Cherry. Naging ganito ka na. Nakangiti nitong sabi. Malisyosa. Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi mo dyan. Sabay nito. Totoo naman. Parang hinihintay mo siyang bumalik. Kasi yung mga mata mo ay nakatutok lang sa unahan. Baliw. Naiiling niyang sambit. Bakit parang dismayado ka? Huwag kang mag-alala. Bukas babalik naman yun dito. Mabuti pa. Mag-inuman na lang kaya tayo. Sabi ni Lagring. Pas na muna ako. Naiiling niyang sagot. Sige, matulog ka na. Sabi nito, sabay tapik sa kanyang balikat. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng panghihinayang. Pero bigla na lang nawala. Nang paglabas niya ng bahay kinabukasan, ay ang magandang ngiti nito ang kanyang nasilayan. Sabay sabing, "Good morning." "Ang aga mo naman yata." Sagot niya at hindi niya namalayang ang lapad pala ng kanyang ngiti. Pabalik ako doon sa junk shop na pinuntahan kung saan kita nabundol. Ibibenta ko yung luma kong kotse. Sabi nito, "Kain muna tayo." Kaya niya rito. "Huwag na. Sa labas na lang tayo kakain. Libre ko." Sagot nito. Mas bagay kay Cherry ang suot nitong ganito ngayon. Isang floral white dress na hindi masyadong hapit sa katawan. Mas nagmukha itong babae ngayon. Pero plano ko sanang manguha ng bakal ngayon, sabi niya, at napakamot pa sa batok. Pagkatapos kong magbenta ay hintayin naman kita. Sagot nito at nagpatiuna sa paglalakad. Kaya mabilis pa sa 4:00 ang kanyang kilos na kinuha ang kanyang kariton at sumunod na rin sa babae. "Mauna ka na, Cherry. Hintayin mo na lang ako doon." Sabi niya rito. "Sumakay ka na kaya rito sa sasakyan. Hilahin na lang natin itong kariton mo para mas mapadari tayo." Sagot ni Cherry at inakbayan pa siya. Napalunok na lang siya nang maamoy ang pabango ni Cherry. "Mauna ka na lang. Susunod ako." Sabi niya. "Okay, ikaw ang bahala." Nakangiti nitong sambit at pumasok na sa loob ng kotse at nauna sa kanya. Nakasunod lang ang tingin niya rito habang naglalakad at tulak ang kanyang kariton. "Kaya pa? Talaga bang hindi ka sasakay?" Nakangiting tanong ni Cherry at sumabay ang kotse nito sa paglalakad niya habang nakabukas ng bintana nito. "Hindi na. Magaan lang naman ito. Ehersisyo na rin." Nakangiti niyang sagot. "Ang payat mo na nga." Naiiling nitong sambit. Makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang pupuntahan. "Magkita na lang tayo rito mamaya. Kung sino ang mauunang matapos ay siyang maghintay." Nakangiting sabi nito. "Ibibenta mo talaga yung kotse mo?" Tanong niya. "Oo," tipid na sagot ng babae habang nakatingin sa kanya. "Naghihirap ka na siguro, no?" Pagbibiro niya habang nakangisi. "Parang ganun na nga. Hindi naman din ako mayaman." Sagot nito na natatawa pa. "Sabi mo eh." "Sige na, parang ayaw mo pang maniwala. Buti sana kung marunong kang magmaneho ay ibibigay ko sa iyo itong kotse ko. Pero luma na. Ang dami ng sira." Sagot ni Cherry at pinaandar na ang kotse papasok. Palaunan ay nagpalingalinga siya kung may tao. Napangiti siya nang makita ang matandang lalaki na may kinukumpuni sa may gilid. Kaya lumabas siya agad ng kotse at nalapitan ito. "Magandang umaga po. Ako po yung magbebenta ng kotse nung nakaraan. May nangyari kasi kaya ngayon lang ako nakabalik." Nakangiting sabi ni Cherry. "Oo, natatandaan pa kita. Ito na ba yung kotse mo?" Tanong ng matanda. "Opo," tipid niyang sagot. "Parang okay pa naman ang makina." Sabi nito nang lapitan ng sasakyan. "Umuusok na po ito. Pero kung gawing bago ay okay naman. Pero mapapalaki ang gastos eh. Mas magandang bumili na lang ng bago." Sagot ni Cherry. "Halika rito. Pag-usapan natin ang presyo."
aya ng matanda sa mesa nito. Maya-maya lang ay naglalakad na siya palabas ng junk shop pagkatapos siya nitong mabayaran. Napatingin siya sa buong paligid at hinahanap si Austin. At nakita niya itong papalapit sa kanya habang tulak ang kariton na puno ng mga bakal. "Tapos ka na?" tanong nito. "Oo, ibenta mo na ang mga yan doon. Hihintayin kita rito," sagot niya. "Sige," saad ni Austin. Napapangiti siya habang nakasunod ang tingin kay Austin. Ilang araw pa lang silang magkakilala, pero masyadong silang close sa isa't isa na parang matagal nang magkaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik na ito habang nakangiti. "Ang sarap ng ngiti mo ah. Dami yatang benta," sabi niya. "Meron naman, pero hindi malaki. Piso-piso lang talaga ang kilo nitong bakal," sagot ni Austin. "Pero at least merong income. Makakabili naman siguro ng bigas at ulam kahit na papaano," sabi niya. "Oo, nakasurvive nga ako ng ilang taon," sagot ng lalaki. Maya-maya lang, sabay na silang dalawa na naglalakad sa gilid ng kalsada habang tulak nito ang kariton. "Kaya mo bang maglakad ng malayo?" tanong ni Austin habang nakangiti sa kanya. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit bigla na lang sumikto ang kanyang dibdib. Ang gwapo kasi nito sa kanyang paningin. Kahit pawisan na suot, ang simple at kupasing damit. "Oo naman," sagot niya at humawak pa siya sa braso nito para hindi siya maiwan sa paglalakad. "Sige, basta kung hindi mo kaya ay magsabi ka lang. Pwede kang sumakay dito sa kariton," sabi nito. "Oo, teka lang, anong meron dyan? Bakit ang dami nag-uumpukang mga tao?" tanong niya nang mapansin ang mga tao sa unahan. "Nagbebenta yan ng mga pritong saging. Palaging dinudumog ng mga tao habang dumadaan ako rito," sagot ni Austin. "Bumili tayo, baka pwedeng makisingit. Parang natakam ako bigla," sabi niya. "Sige, ilagay ko muna itong kariton sa gilid," sagot nito at naglakad papunta doon. Siya naman ay naiwang nakatayo malapit sa kariton. Maya-maya lang ay bumalik na si Austin na bitbit ang isang supot at ibinigay sa kanya. "Ang sarap nito," sambit niya at kukuha sana ng isa, kaya lang pinigilan siya ni Austin. "Kain na muna siguro tayo ng kanin bago yan. May kasabihan kasi ang matatanda na kapag kumain ka ng ganyan na hindi pa kumain ng kanin, ay malalagas ang buhok mo at makakalbo ka," sagot nito. "Sige, pwede din naman," sabi niya at biglang natakot sa sinabi nito. "Tara, sumakay ka na rito para hindi ka mapagod maglakad. Ang sexy mo pa naman ngayon," utos nito sa kanya. Pero nanliit ang kanyang mga mata sa huli nitong sinabi. Mahina man ang pagkakabigkas, pero rinig na rinig niya. "Ano? Ano yung huli mong sinabi?" tanong niya. "Wala naman ah," nakangisi nitong sagot habang nilatag ang panyo nito sa kariton para maupuan niya. "Ulitin mo nga," sabi niya at tumikit rito at tinignan ito ng mariin. Samantalang si Austin naman ay halos matunaw sa titig ni Cherry. Para sa kanya, kasalanan ang magkagusto sa isang babae. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na tumibok ang puso rito. Sobrang bait, plus points na lang ang ganda. "Sabi ko sumakay ka na rito sa kariton. Nagugutom na kaya ako," sagot niya. Nahihiya na nga siya rito ngayon dahil sumama ito sa kanya, gayong tulak pa niya itong lumang kariton niya na hindi bagay sa suot nito. Pero nakakatouch na wala itong pakailam sa estado ng buhay niya. "Okay, pero iba talaga yung narinig ko eh," pagmamaktol nitong sabi at sumampa na sa kariton. At siya naman ay todo alalay sa babae. Napapailing na lang siya habang nakikitang pinagtitinginan sila ng mga taong nadadaanan nila. Pero ang babaeng kasama niya ay walang pakailam
at feel na feel pa ang pagsakay ng kariton. Mabigat pa ako, Austin? Tanong nito. Bakit? Balik niyang tanong. Ang hina kasi ng pagkakatulak mo. Baka kasi bukas pa tayo makakain nito. Natatawang sagot ni Cherry. Hindi naman. Baka gusto mong bilisan ko at mahulog ka. Sabi niya. Pagod ka na ba? Tanong nito. Hindi ah. Sabi niya. Sigurado ka? Ikaw na lang kaya ang sumakay at ako ang magtutulak. Seryoso nitong sabi habang nakatitig sa kanya. Hindi na. Okay lang talaga ako. Sagot nito. Masakit ba ulo mo? Nagdala ka ba ng gamot? Concern nitong tanong. Oo, nasa bulsa ko. Sagot ni Austin at napangiti sa isip. Good. Basta magsabi ka lang na pagod ka. Maglalakad na lang ako. Sabi nito. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang isang kainan. Pagkahinto ng kariton ay agad na bumaba si Cherry. Magkasabay na silang dalawa na pumasok sa loob. Wala na yata tayong pwedeng maupuan na. Bulong nito sa kanyang tenga. Siya naman ay natigilan dahil nagtayuan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hintayin na lang siguro nating matapos yung iba. Nakakapagod ng maglakad ng malayo at maghanap pa. Sagot niya. Saan tayo maghihintay? Nakakapagod naman ng ganito. Reklamo nito at humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Gutom ka na ba talaga? Tanong niya at pinunasan ang noo nitong may pawis. Ano pa nga ba? Sagot nito na nakasimangot. Halika, sumunod ka sa akin, may pupuntahan tayo. Sabi niya at sabay silang lumabas ng kainan na yun at dinala niya ito sa kainan na madadaanan niya. Yun nga lang ay hindi masyadong pang-sosyal ang datingan. Maliit lang ang nasabing lugar pero malinis naman at saka walang masyadong tao. Anong binibenta nilang ulam rito? Tanong ni Cherry. Marami, pero tignan mo na lang kung may magustuhan ka. Maya-maya lang, ay siya na ang nag-order ng pagkain para sa kanilang dalawa. Dahil poker face na si Cherry habang nakaupo sa mesang napili nila na nasa sulok. Ang cute mo pala kapag nakaganyan ka. Nakangisi niyang sabi at ginaya ang itsura nito dahilan para mapatawa ito. Mas malala pala itsura mo kapag naiinis eh. Sagot nito, sabay hampas sa kanya na may kasama pang halakhak. Ang lakas mo namang tumawa. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Sabi niya at nilapag ang kanina pabitbit na ulam. Napakagatlabi na lang ito habang napapailing. Makalipas ang ilang minuto ay tahimik na silang kumakain. Napangiti siya dahil ganado naman itong kumain ng ginisang ampalaya na may itlog. Mahilig ka pala sa mapait? Tanong niya. Ito binigay mo eh. Magrereklamo pa ba ako? Nakangisi nitong sagot. Napatampal na lang si Austin sa sobrang hiya. Bakit ba kasi niya tinitipid ang babaeng ito? Kung sobra-sobra na ang binibigay nito sa kanya. Kaya bigla siyang tumayo at naghanap ng karne. Saan ka pupunta? Pahabol nitong tanong. Nahanap ako ng ibang ulam. Sagot niya. Huwag na. Okay na ito. Masarap naman. Sabi nito. Pero nagpumilit pa rin siya na maghanap ng karneng ulam. Makalipas ang ilang oras ay nandito na sila sa gilid ng daan. Tumatambay habang nakatayo sa kariton. Habang nakatingin sa bawat sasakyang dumadaan. Nabusog ka ba, Cherry? Tanong niya rito. Oo naman, sagot nito. Habang si Cherry naman ay komportable namang nakaupo sa kariton habang katabi si Austin. Pinapakinggan lang niya kung tutunog ba ang kanyang cellphone at tatawag ang daddy niya o di kaya si Yaya Bina. Pareho yatang busy ang mga ito. Napatingin siya kay Austin nang hindi ito umimik sa tabi niya at napansin niya kung saan nakatuon ang mga mata nito sa babae at lalaki na may dalang cute na batang babae na dadaan sa harapan nila. Pero ang ikinagulat niya ay ang lumabas sa bibig nito.
Pwede ka bang maging nanay ng anak ko, Cherry? Gusto ko rin maranasan na ganyan kasaya bago man lang akong igupi ng sakit ganito. Hindi siya nakaimik. Ayaw niyang maging nanay at ang magkaanak. Pero bakit naman kasi ganito pa ang sinabi ng lalaking ito? Nagbibiro ka ba, Austin? Wag naman, sagot niya. Bigla siyang nakaramdam ng takot, may atraksyon na siyang nararamdaman sa lalaking ito. Paano kung may mangyari sa kanilang dalawa nang hindi inaasahan at bigla itong mawala? Ano na lang ang mangyayari sa kanilang dalawa ng anak nila kung sakali? Hindi ako nagbibiro, mabait ka, kaya alam kong magiging mabuti kang nanay. Seryoso nitong sagot. Napailing na lang si Cherry. Umuwi na tayo, sabi niya at bumaba ng kariton. Hindi siya komportableng maging seryoso ang usapan nilang dalawa. Mas lalo na ang pagkakaroon ng anak dahil ayaw niya ang ganon. Samantalang si Austin naman ay napailing sa isip. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit niya nasabi ang ganon kay Cherry nang makita niya ang isang masayang pamilya kanina. Ang tahimik na ng babae at hindi siya sanay sa ganito. Ramdam niyang nagalit ito sa sinabi niya. Sasakay na lang ako rito, Austin, para hindi na ako mapalayo pa. Sabi nito sa kanya. Sige, ingat ka. Sagot niya. Nalungkot siya bigla habang nakatingin kay Cherry na naglalakad palayo sa kanya. Ayaw niyang magalit ito sa kanya dahil nasasaktan siya. Sa mga sumunod na araw at buwan ay hindi na nagpakita si Cherry sa kanya at hindi niya alam ang mga dahilan nito. Wala na siyang tamang tulog at kain. Hindi na nga siya umiinom ng gamot dahil sa sobrang lungkot. Mas nararamdaman na niya ang sobrang panghihina at palaging pagsakit ng kanyang ulo. Okay ka lang, Austin? Bakit masyado ka ng puyat ngayon? Kumakain ka pa ba? Tanong ni Lagring sa kanya. Masama lang ang pakiramdam ko, Lagring. Pero okay lang ako. Sagot niya. Pero alam niya sa sariling hindi siya okay. Nakainom ka na ba ng gamot? Sandali lang, ibibili kita. Saad ni Lagring na akmang tatayo pero pinigilan niya ito. Huwag na, Lagring. Ayaw kong uminom ng gamot. Sabi niya. Parang nawalan siya ng lakas nang hindi niya makita si Cherry. At hindi din naman niya alam kung saan ito nakatira na wala kasi ang numero nito na nasa kanya. Naging matigas na naman ang ulo mo. Paano ka gagaling yan? Naiiling na sagot ng babae. Kalaunan ay parang nasusuka na siya at umiikot na ang kanyang paningin at bigla na lang siyang napahiga. Austin? Austin! Ano ba nangyayari sa'yo? Narinig pa niya ang boses ni Lagring habang dinadaluhan siya hanggang sa nilamon na ng karimlan ang kanyang kamalayan habang si Cherry naman ay biglang napatalon nang mahulog ang bitbit niyang plato. Saka naman sinalakay ng kaba ang kanyang puso at agad pumasok sa isip niya si Austin. Isang buwan na kasi siyang hindi dumadalaw sa lalaki at hindi niya alam kung bakit tinitiis niya ang sarili na hindi ito makita. Pero ang totoo ay miss na niya ito. Okay ka lang ba, Cherry? Huwag mong pulutin niyang bubog, baka masugatan ka. Ako na ang kukuha niyan. Sabi ni Yaya Bina. Yes, Yaya. Bigla ko lang nabitawan kaya nahulog. Sagot niya. Pero sabi ng iba, may ibig sabihin daw ang ganun at may masamang mangyayari sa mga taong malapit sa kanya. Huwag naman sana. Kumain ka na rito, sabi ng yaya niya. Tumango naman siya at naupo, pero ang isip niya ay hindi mapalagay. Kaya nang matapos siya sa pagkain, ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagbihis. Nang nasa loob na siya ng kotse at nagmamaneho, ay sinubukan niyang tawagan ang kanyang daddy. Nakahinga siya ng maluwag nang sinagot nito ang tawag niya. Hello, Cherry? I miss you. Galit ka pa rin ba sa akin? Malambing na tanong ng daddy niya sa kabilang linya. I miss you too, daddy. Magkita tayo mamaya. May pupuntahan lang ako saglit. Nakangiti niyang sagot. Okay, ingat ka.
Sabi nito. Kayo din po, sagot niya, saka pinutol ang tawag. Balak niyang dalawin at kamustahin si Austin. Hindi naman tamang matakot siya ng matagal doon sa sinabi nito. Kung tutuusin, ay wala namang dapat ikagalit. Nasa sa kanya naman yun kung papayag siya. Miss, kay Austin ba ang punta mo? Tanong ng babae paglabas niya ng kotse. Opo, tipid niyang sagot. Walang tao dyan kasi isinugod ni Lagring sa ospital kanina dahil bigla na lang nahimatay. Sabi ng matanda na ikinagulat niya. Tanging sambit niya. Kaya ba nahulog yung platong dala niya kanina? Wala naman sanang mangyaring masama sa lalaki. Parang gusto na niyang maglumpasay ng iyak sa takot. Ngayon lang siya natakot ng ganito buong buhay niya. Hindi mo ba alam? Kung ganun ay sumunod ka na doon sa ospital. Sagot nito at naglakad paalis. Kaya wala siyang sinayang na oras at dali-dali siyang sumakay sa kotse at pinaharurot ito palayo. Habang nagmamaneho ay nag-uumpisa ng tumulo ang kanyang mga luha. Umalaw ka kasi, Cherry eh. Kung hindi ka nag-inarte at dumalaw ka sa kanya araw-araw, hindi ka iiyak na ganito. Sambit niya habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Parang hindi siya makahinga sa pag-iyak at alam niya sa sariling hindi siya magre-react ng ganito kung wala siyang nararamdaman sa lalaking iyon. Hindi naman nasusukat sa tagal ng pagsasama na mararamdaman na mahal natin ang isang tao. Pagdating niya, ay agad siyang lumabas ng kotse at patakbong pumasok ng ospital. Nagbabaka sakali na lang siya na baka dito dinala si Austin. Sakto namang nakita niya sa pasilyo ng ospital ang doktora na nagsabi sa kanya tungkol sa kalagayan ng lalaki. Kaya agad niyang nilapitan ito. Hello, doktora. Dito ba dinala yung pasyente na hinatid ko dati dito? Tanong niya. Yes, ma'am. And this time, we should do the right thing. Sagot nito. Please, Doc. Magbabayad ako kahit magkano. Basta gumaling lang siya. Saad niya at hinawakan ng kamay ng doktora. Of course. I can assure you na magiging okay ang lahat. Sagot nito. Thank you. Pwede ko ba siyang makita muna? Tanong ni Cherry. Sure. Nasa isang kwarto siya at nilagyan ng dextrose. Hinihintay pa namin siyang magising. Pagkatapos ay pumunta ka sa opisina para pipirmahan mo ang waiver as a family member para magawa agad ang operasyon. Nakangiting sagot ng doktora pero sa kondisyon ng isip niya ngayon ay hindi niya magawang ngumiti dahil sa nangyari. Maya-maya lang ay nasa labas na siya ng kwarto na inuukupa ni Austin. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Saka pumasok at nagkatinginan silang dalawa ni Lagring. Kumusta na siya? Tanong niya. Hindi pa siya nagigising. Mula pa nang dinala ko siya kanina rito. Nagsimula na akong mag-alala, Cherry. Sagot ni Lagring at napahawak pa sa noo. Hintayin na lang natin siyang magising baka mamaya. Sagot niya at tinignan ang kabuuan ni Austin. Sobrang putla na nito at ang payat pa. Kaya napatakip na lang siya sa kanyang bibig upang pigilan ang sarili na mapahikbi. Gusto niya itong lapitan at yakapin ng sobrang higpit. Uuwi na muna ako saglit, Cherry. Sabi ni Lagring. Sige, basta mamaya balik ka ha. May pag-uusapan tayong dalawa. Sagot niya. Oo, sabi nito, saka lumabas ng kwarto. Pagkaalis ni Lagring, ay nalapitan niya agad si Austin at hinawakan ng kamay nito. I'm sorry. Nalulungkot na ba dahil isang buwan din akong hindi dumadalaw sa'yo? Ikaw kasi, bigla ka na lang nanggugulat. At saka, gusto ko lang sabihin sa'yo, ang tigas ng ulo mo. Sana sa umpisa pa lang ay umayag ka nang magpagamot. Alam mo ang sitwasyon mo ngayon, nandito ka sa ospital. Umiiyak na sambit niya at hinawakan ng mukha nito. Pero huwag kang mag-alala. Nagaling ka. Kapag nakalabas ka rito ay pag-uusapan natin ang sinabi mong pwede akong maging nanay ng anak mo.
Kahit na ang pangit pakinggan, para ka lang nag-propose ng isang negosyo. At least makita ka lang malusog at walang problema. Okay na sa akin yun. Nakangiti niyang sambit pero tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Saka niyakap na mahigpit ito kahit hindi nito alam. Magpagaling ka, Austin. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit hindi tayo magkadugo. Sabi niya ulit sabay punas ng kanyang mga luha. Makalipas ang ilang minuto, ay inayos niya ang kanyang sarili saka lumabas ng kwarto. Nakita niyang kararating lang din nila Gring na may bitbit na isang paper bag. Kumuha na ako ng gamit ni Austin in case magtagal siya rito sa ospital. Sabi nila Gring sa malungkot na boses. Salamat. Sagot niya. Hinaya niya sila Gring na umupo sa waiting area dahil wala pa namang taong umuuka pa rito. Siya nga pala, nabanggit ba sa'yo ni Austin kung nasaan ang mga magulang niya? They had all the right to know kung ano ang nangyari sa anak nila. Tanong niya. Hindi ko alam. Hindi kasi mahilig mag-open up. Tungkol sa personal na buhay ang lalaking yun at saka pag-alagala na tao. Ako lang talaga yung masyadong papansin. Nagbibigay ng ulam. Nag-iisa lang talaga siya kahit mga kamag-anak ay walang pumupunta sa kanya. Ikaw nga lang yung nakita kong nag-iisang tao na dumalaw sa kanya. Sagot nila Gring. Nalungkot bigla si Cherry. Mag-isa na lang talaga sa buhay ang lalaki. Mabuti na lang, nandito silang dalawa nila Gring na karamay nito. May brain tumor si Austin Lagring at hindi ko alam kung gaano ito kalaki. Napapabuntong hininga niyang sabi. Ha? Sagot ni Lagring na napasinghap habang nakatingin sa kanya. Aksidente yung pagkakakilala naming dalawa. Siguro naalala mo noong isang araw na umuwi ng may benda ang gilid ng ulo ni Austin. Nabundol ko siya nung mga panahong yun nang hindi sinasadya kaya dinala ko sa ospital. At yun, binalita ng doktor sa akin ang kondisyon niya. Sambit niya. Alam ni Austin ang tungkol sa sakit niya? Kaya pala, nakikita kong namumutla na siya. Akala ko lang ay nagugutom lang siya. Tanong nila Gring. Oo, sinabi ko agad ng araw ding yun. Para malaman niya. Pero hindi man lang siya nagulat. At ang sabi ko ay magpagamot na siya. At ako ang bahala sa gastos. Pero hindi siya pumayag. Kaya nagreseta ang doktor ng gamot para inumin niya. Pero hindi yata umepekto. Kaya naging ganito ang resulta na sobrang nakakatakot. Baka kumalat na sa buong utak nito ang tumor. Naiiling niyang sagot. Anong gagawin natin, Cherry? Kawawa naman si Austin. Nangihinang sabi nila Gring at humawak pa sa kanyang kamay. Tulungan mo kong kumbinsihin siya na magpa-opera. Ang tigas pa naman ng ulo kaya nakakainis. Ikaw na muna ang bahalang magbantay sa kanya. Dahil aalis ako, aasikasuhin ko ang babayaran natin rito. Sagot niya. Salamat. Napakabuti ng puso mo. Kung iisipin ko kung gaano kamahal ang babayaran sa pagpapa-opera, parang manghihina ako. Naiiyak na sambit nila Gring. Huwag mong isipin ang gastos. Ako ang bahala doon. Ang pera ay makikita lang kapag nagsikap ka. Pero hindi ang buhay ng isang tao kapag nawala. Bakit hindi tayo tutulong kung kaya naman natin, di ba? Sagot niya. Napakaswerte naman ni Austin dahil nakahanap siya ng isang kaibigan na gaya mo. Sambit nito at niyakap siya ng mahigpit. Sige na, Lagring. Kakausapin ko pa ang doktor. Paalam niya. Sige, ingat ka. Sagot nito. Ngayon naman ay naglalakad na siya patungo sa opisina ng doktor. Have a seat, ma'am. Sabi nito sa kanya pagpasok niya. Naupo naman siya sa harap ng mesa nito. Pwede po bang magtanong kung magkano ang babayaran sa operasyon? Tanong ni Cherry. It depends on how big the tumor is or it is malignant. You should prepare 500,000 or above para sigurado tayo. Sagot ng doktora saka may isinusulat. Thank you, Doc. You're welcome. So this is the waiver. You should sign this one. Sambit nito at binigay sa kanya ang di kalakihang papel at sign pen. Tumango naman siya, saka agad na pinirmahan.
Makalipas ang ilang oras, ay nagmamaneho na siya papuntang Bangko Sentral. Mag-withdraw siya ng pera for Austin's operation. Hininto niya saglit sa gilid ang kotse nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya agad nang makitang ang daddy niya ang tumawag. Napakunot pa ang kanyang noo nang mapansing ang dami na pala niyang na-miss na call galing dito. "Hello, Daddy? Bakit po?" tanong niya. "Where are you, Cherry?" Balik tanong nito sa kanya na parang nahahapo pa. "Nagmamaneho po ako, Daddy." Sagot naman nito. "Nasa ospital ako ngayon, Cherry." Sabi ng ama niya, dahilan para mapanganga siya. "Po? Ano pong nangyari sa inyo? Saang ospital ba yan? Pupuntahan ko kayo?" Natataranta niyang tanong at nagsimula na siyang kabahan. "Kasi dugod dito ang mami mo at critical ang lagay niya." Sagot ng daddy niya na naiiyak pa. "Ha? Anong nangyari sa kanya?" Tanong niya at napasindig pa sa car seat. Hindi sila naging okay ng mami niya. Umiiwas siya kapag gusto nitong makipag-usap. Hindi siya nito naalagaan hanggang sa paglaki niya. Pero hindi tamang maging masaya siya sa sinapit nito at ayaw niyang may mangyaring masama rito, gayong hindi pa sila nagkapatawaran. "Naaksidente sila ng asawa niya." Sagot ng daddy niya. "Ang bata, kasama ba nila?" Tanong niya. "Hindi. Silang dalawa lang ang sakay ng kotse. Hindi ko alam kung anong nangyari na humantong sa disgrasya. Pareho silang nasa critical na kondisyon." Sagot nito. Napapikit na lang si Cherry. This is the lowest point of her life. Nagsunod-sunod ang problema niya, kung saan nasa masamang kalagayan ang mga taong importante sa buhay niya. Nangihina siya na parang gusto niyang matulog buong araw. "Please, Cherry, just set aside your angry feelings towards your mother. I hope na magkausap kayong dalawa at magkapatawaran kapag naging okay siya." Pakiusap ng daddy niya. "Okay, Daddy." Sagot niya. Inuna muna niyang puntahan ang kanyang sadya para makabalik agad siya ng ospital. Gabi na nang pumasok siya sa loob ng kwarto ni Austin. Hindi pa rin ito nagising pagdating niya. Hinaplos niya ang mukha nito saka hinalikan sa noo. "Lumaban ka, Austin. Mamamasyal tayo paglabas mo rito sa ospital at ang kariton mo ang gagamitin natin. Sasakay na naman ako at ikaw ang magtutulak." Nakangiti niyang sambit, saka naman nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha. Maya-maya lang ay lumabas na agad siya ng kwarto habang bitbit ang itim na pouch na naglalaman ng pera. Hinintay niya sila Gring na bumalik. Hindi kasi niya ito nadatnan sa kwarto pagpasok niya. "Okay ka lang, Cherry?" Tanong nila Gring pagdating nito. "Oo, Lagring." Sagot niya habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Naisip niya na baka isa siyang masamang anak, kaya nararanasan niya ang lahat ng ito. Kung kailan may nangyari, saka pa niya naisipan na magpatawad. "Bumili ako ng pagkain saglit, nagutom ako eh." Sabi ng babae at tumabi sa kanya. "Ikaw na muna ang bahala rito. May problema kasi sa bahay." Sabi niya. "Sige, ako nang bahala muna rito." Sagot nila Gring. "Salamat. At ito ang pera para sa operasyon ni Austin. Ikaw na ang magbabayad pagkatapos." Masyado na akong nag-aalala na hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising. "Bantayan mo lang siya palagi." Sabi niya at binigay na ang dalang pouch. "Oo, mag-iingat ka palagi, Cherry. Kung ano man ang problema na meron ka ay paniguradong maayos mo rin dahil sobrang bait mo." Nakangiting sagot nila Gring. "Sana nga." Tanging nasabi niya at naglakad palayo. Nang nasa labas na siya ng ospital, ay natanggap niya ang mensahe ng daddy niya kung saan dinala ang kanyang mami. Malayo kasi ang bahay ng mga ito na nasa ibang lugar. Ilang oras din ang naging biyahe niya bago narating ang pupuntahan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at palingalinga habang hinahanap ang kanyang daddy. "Kumusta, Daddy?" tanong niya sa ama paglapit niya rito.
Hindi pa nagigising ang mami mo. Sagot nito at niyakap siya ng mahigpit. Magiging okay din ang lahat basta't magtiwala ka lang, Daddy. Sabi niya. Tumango naman ang daddy niya sa kanyang sinabi. Sa kabilang banda naman ay nagising si Austin at napatingin siya sa kisame. Naramdaman pa rin niya ang panghihina ng katawan nang sinubukan niyang bumangon. Balak niya sanang tignan kung sino ang kasama niya rito sa kwarto. Salamat naman at nagising ka na, Austin. Nakangiting sabi nila Gring, uuwi na tayo. Ayoko magtagal sa lugar na to. Sagot niya, hindi pwede. Kabilin-bilinan ni Cherry na kumbinsihin kita magpagamot. Sambit nito habang nakatingin sa kanya. Nandito si Cherry? Tanong nito sa masaya niyang boses. Oo naman. Siyempre, importante ka dun sa tao. Sagot nila Gring. Nasaan na siya? Tanong niya, umuwi muna. May problema daw siya sa bahay nila. Aayusin daw niya muna. Saka siya babalik rito. Sagot nito. Anong problema? Kailangan ko siyang puntahan. Baka makatulong ako. Nag-aalala niyang sambit. Hindi na. Sobrang hina mo pa. Magpapa-opera ka pa at magpapagaling para maging okay ka na kapag nagkaharap kayong dalawa. Natigil siya at tumingin kay Lagring. Ang dali mong sabihin sa kung anong gusto mong mangyari. Pareho nating alam na mahirap lang ako at saan ko kukunin ang pangbayad. Alam nga naman magnakaw ako. Sabi niya. Tinaasan siya ng kilay nito na parang inis sa sinabi niya. At sino namang nagsabi sa'yong magnakaw ka? Baliw. Sabi nito at binigay sa kanya ang isang itim na di gaano kalaking pouch na makapal ang laman ng kapain niya. Ano to? Nagtataka niyang tanong. Pero yan para sa operasyon mo at bigayan ni Cherry para sa'yo. Sagot nila Gring. Napatulala na lang siya sa sinabi nito at ayaw mag-sink in sa utak niya kung bakit. Masyado ba siyang importante para kay Cherry para gumastos ito ng malaking halaga para sa kanya? Hindi lang pala ito maganda. Sobrang generous pa at nakaka-inlove ng sobra. Bakit ginawa niya ang lahat ng to? Tanong niya. Hindi ko alam. Magpa-opera ka muna. Saka mo tanungin sa kanya. Tulungan mo ang sarili mo na gumaling. Sagot nila Gring. Kahit na nakaramdam ng hiya, ay tumango na lang siya. Pumapayag ka na? Nakangiting tanong nila Gring. Oo, tipid niyang sagot. Salamat naman, kasi hindi mo alam kung gaano katakot sa Cherry nung malaman niya ang sitwasyon mo, kaya umayos ka. Sabi nito. Napangiti naman siya nang napagtantong importante siya sa babaeng gusto niya. Kailangan niyang sundin ang gusto nito para hindi masayang ang tulong nito para sa kanya. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng pera. Pero may isang taong kayang gumastos ng mahal kahit hindi naman sila magkadugo. Sa sumunod na araw ay naglalagi sa ospital si Cherry. At hinihintay ang paggising ng mami niya. Napailing na lang siya nang maisip na hindi niya nahingi ang numero ni Lagring upang makatawag sana siya at makamusta si Austin. Ang tagal namang magising ng mami niya para makabalik siya doon. Gising na ang mami mo. Hinahanap ka. Sabi ng daddy niya pagkalabas nito ng kwarto. Napatingin siya agad sa daddy niya at dahan-dahan na inihakbang ang mga paa. Nang nasa tapat na siya ng pinto, ay agad niya itong itinulak papasok sa loob. Nakahiga ang mami niya. Nang tignan niya ito, saka siya lumapit rito at nagtama ang kanilang mga paningin. I deserve this dahil sa naging pabaya akong ina. Naisip ko na kaya nangyayari sa akin ang lahat ng ito dahil sinaktan ko ang damdamin mo. Hindi kita naalagaan at hindi ko nasubaybayan ang paglaki mo. Pero believe me, I'm trying na mapalapit sa'yo. Pero ang daddy mo pilit kanyang inalayo sa akin dahil hindi niya matanggap na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Dahil nagkamali siya sa relasyon naming dalawa
Martyr lang ang magpapatawad at patuloy na makikisama sa isang taong nanloko sa'yo. Umiiyak na sabi ng mami niya. Hindi napigilan ni Cherry ang umiyak. After all this year, nagalit siya sa taong ito na hindi niya alam ang dahilan at kung ano ang nangyari noon. Pero biktima lang pala ang mami niya. Pero ayaw kong magalit ka sa daddy mo. Matagal na kaming okay at na-appreciate ko ang gesture niya ngayon na hindi niya ako iniwan in my lowest point of life. Siguro naisip ko na mag-click kami bilang magkaibigan. Kesa magkarelasyon, gusto ko lang naman magpatawad mo ko bago ako mawala. Sabi nito, no, hindi ka mawawala. Paano na lang kaming mga anak mo? May baby ka pang naghihintay sa paggaling mo. Angal niya at niyakap ito ng mahigpit. Disabled na ako, Cherry. Hindi na ako makakalakad dahil sa aksidente at ramdam ko na napuruhan talaga kaming dalawa ng asawa ko. Sabi ng mami niya, don't worry, I can take care of you at sa little siblings ko. Sagot ni Cherry, maraming salamat. Umiiyak pa rin na sabi ng mami niya, hindi pa huli ang lahat. Pupunuin natin ng magandang alaala ang mga panahon na magkasama tayo. Sagot niya, babawi ako sa iyo, Cherry. Sambit nito, saka naman pumasok ang daddy niya at yumakap din ito sa kanila. Masayang masaya si Cherry dahil okay na sila ng mami niya. Siya ang nagbabantay rito habang nasa ospital pa ito. Isang buwan ang nakalipas ay nakalabas na ang mami niya. But sadly, her husband didn't make it. Alam niyang makaka-recover din ang mami niya pagdating ng panahon. Nasa supermarket siya ngayon. Namimili siya ng groceries para sa pagdalaw niya kay Austin. Wala siyang contact, kaya susubukan niyang puntahan muna ito sa ospital. Bit-bit ang pinamili ay lumabas agad siya ng tindahan saka nagmaneho palayo. Hello nurse, pwede bang magtanong? Sabi niya pagpasok ng ospital. Opo, nakangiting sagot nito. Nakalabas na ba ng ospital yung lalaking naoperahan ng brain tumor? Tanong niya. Hindi pa man nakasagot ang nurse nang may yumakap na sa kanyang likuran at alam niya ang pabango nito. Nang tignan niya ang nurse ay kinikilig itong nakatingin sa kanya. Austin, sambit niya habang namumula sa hiya. Kaya humarap siya agad rito at nakitang sobrang lapad ng ngiti nito habang nakatingin sa kanya. May benda na nakabalot sa ulo nito. Ang hindi niya inaasahan ay ang paghalik nito sa kanyang labi ng mabilisan. Dahilan para magulat siya. What are you doing? Nawimilog ang mata niyang tanong. Kaya agad niya itong hinila papasok sa kwarto nito. Mabuti na lang, wala sa loob sila Gring. Hindi pa siya nakakapagsalita, ay agad na siya nitong niyakap ng mahigpit. Salamat, dahil dinugtungan mo ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa iyo. Bulong nito sa kanyang tenga. Doktor ang dumugtong ng buhay mo at hindi ako, Austin. Nakangiti niyang sagot. Para sa akin ay ikaw. Dahil kung hindi ka nagbayad ng malaki, ay hindi mangyayari ang ganun. Alam mo naman walang libre sa panahon ngayon. Sabi nito, hindi mo kailangan magbayad. Masaya akong nakatulong ako sa iyo. Ganun lang yun. Hindi importante ang pera. Sagot niya. Maya-maya lang ay kumalas na siya sa yakap nito. Gusto niyang tanungin kung bakit siya nito hinalikan. Pero napailing na lang siya at sinarili ang naisip. May dala akong groceries. Nandun sa kotse. Akala ko nakalabas ka na rito. Tanong niya habang nakatayo pa sila at hawak nito ang kanyang kamay. Ngayon ako lalabas. Hinihintay ko lang si Lagring. Ewan ko ba kung nasan na ang babaeng yun? Baka nakipag-date pa. Naiiling nitong sagot. In fairness, nagtitiis si Lagring na bantayan ka ng isang buwan mahigit. Sabi ni Cherry. Oo nga eh. Nahihiya nga ako. Hindi siya nakapagtrabaho ng ganong katagal. Sagot ni Austin. Ano bang trabaho ni Lagring? Tanong niya.
dancer sa club. Sagot nito. Natigilan siya sa narinig. Alam niyang mahirap magtrabaho sa ganong lugar. Kailangang lunukin ng pride para magkapera. Makalipas ang ilang oras, ay siya na ang nagbitbit ng mga gamit ni Austin dahil hindi dumating sila Gring. Bigla siyang kinabahan dahil baka may masamang nangyari sa babae. Pagdating nila sa lugar ng lalaki, ay tinulungan niya itong makababa ng sasakyan. Nakasara ang bahay nila Gring nang madaanan nila. Walang tao sa bahay niya? Ano kayang nangyari sa babaeng yun? Tanong ni Austin. Nag-aalala din ako. Sa kwarto ka na lang muna magpahinga. Hihintayin ko ang pag-uwi niya sa labas. Sagot niya at pumasok na ito sa kwarto. Pero bago pa siya makalabas, ay hinalikan na naman siya nito sa pisngi. You should explain these things later. Umiikot ang mata niyang sabi. Ngumiti lang si Austin na ikinangisi niya. Nang makalabas siya ng bahay, ay agad siyang pumasok sa balkonahe ni Lagring at kumatok sa pintuan nito. Nasa loob ka ba, Lagring? Sabi niya. Maya-maya lang ay bumukas ang pintuan at nagulat siya sa itsura ng babae. May pasa ang magkabilaang pisngi nito na pilit tinatapalan ng cream pero kitang-kita pa rin. Dumating na pala kayo. Nasa bahay na ba si Austin? Tanong nito sa mahinang boses. Hindi siya sumagot. Bagkus iba ang lumabas sa bibig niya. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Halika Cherry, pumasok ka rito sa loob. Aya nito sa kanya. Kaya agad siyang sumunod rito at naupo sa kawayan nitong upuan. Ginawa akong punching bag ng nobyo ko. Nag-away kami. Nakayukong sagot ni Lagring. Nag-aapoy sa galit ang puso niya. Bakit? Kahit gaano man kalala ang away niyong dalawa, wala siyang karapanan na saktan ka. Inis niyang sambit. Nagkautang ng malaki. Siningil na siya nung pinagkakautangan niya at akong pinagbuntungan ng galit. Naiiling na sagot nito. Hindi mo naman deserve ang ganong klase ng lalaki, Lagring. Itatak mo yan sa kokote mo. Napabuntong hininga niyang sabi. Hindi niya sana ako sasaktan. Kaya lang, nakita niya ang laman ng pouch na binigay mo. May pera pa yung natira, kaya nagrambulan kaming dalawa. Dahil hindi ko binigay sa kanya ang laman nun. Tira yun sa operasyon ni Austin. Napasandig na lang si Cherry. Sana binigay mo na lang. Kaso masaktan ka ng ganyan. Pera lang naman yun. Sabi niya, pera lang yun. Pero ayaw kong masira ang tiwala mo sa akin. Saad ni Lagring, maiintindihan ko naman, sabi ni Cherry. Maya-maya lang, ay kinuha na niya ang pera na nasa loob ng pouch at binilang. Malaki pa ang natira. Kaya binigay niya kay Lagring na ikinagulat nito. Para saan ito, Cherry? Tanong ng babae. Sa'yo na yan. Magbagong buhay ka na, Lagring. At gusto kong wag ka nang bumalik pa kahit nakailan sa club para maging dancer. Sagot niya dahilan para maguluhan ito. Nasabi sa akin ni Austin ng trabaho mo. Sasapat na ang perang yan. Magnegosyo ka. Basta hindi magiging delikado ang buhay mo. At saka maghanap ka ng lalaking mamahalin ka. At may respeto sa'yo. Hindi yung nananakit. Nakangiti niyang sambit. Maraming salamat, Cherry. Sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. You're welcome. May groceries akong binili. Punta ka lang sa bahay ni Austin, sagot niya. Tumango naman ito at ngumiti. Pagkatapos nilang mag-usap ng babae, ay agad siyang bumalik sa bahay, bit-bit ang pouch. Natagalan ka yata. Dumating na ba sila Gring? Tanong ni Austin. Nakita niya itong nagluluto sa kusina. Oo, nasa bahay niya. Bakit bumangon ka na? Ako na lang sana ang nagluto dyan. Sagot niya at naupo sa upuan malapit sa mesa. Okay lang ako. Sambit nito. Siya nga pala. Ito yung natirang pera noong operasyon mo. Ibinigay ko kay Lagring para makapagnegosyo siya. At sa'yo naman itong natira. At bawal ka nang bumalik sa pagbabakal. Baka mabinat ka.
Sabi ni Cherry. Hindi ko matatanggap yan. Tama na yung natulong mo. Hahanap na lang ako ng hindi mabigat na trabaho. Baka masabi ng pamilya mo na namihasa ako kapag nalaman nila. Naiiling nitong sambit. Mabait sila, Austin. At nagkaayos na kami ng mami ko. Nakangiti niyang sagot. Mabuti naman kung ganun. Sabi nito, paano ba yan? Magpapaalam na ako. Saad niya, saan ka pupunta? Natatarantang tanong ni Austin at agad na lumapit sa kanya. Uuwi na sa bahay. Okay ka naman na? Sagot ni Cherry. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Kaya naman kitang buhayin eh. Yun nga lang, simpleng buhay. Hindi gaya ng nakagisnan mo. Sambit nito at hinawakan ng kanyang kamay. Napatawa ng malakas si Cherry. Alam niya kung ano ang tinutumbok nitong usapan nilang dalawa ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, kagat labi pa at pinipigilan ang sarili na mapahalakhak. Tense na tense itong nakatingin sa kanya at napapalunok pa talaga. Pwede ba kitang maging misis ko? Ipapangako ko sa iyong mamahalin kita at aalagaan. Mahal na mahal kita, Cherry. Pumayag ka na please. Sagot nito. Ang cute naman ng lalaking ito. Mahirap hindian. Sige na nga, pumapayag na ako. Nakangiti niyang sabi. Sure ka? Ang bilis naman. Hindi makapaniwala nitong sabi. Parang ayaw mo naman. Babawiin ko na lang. Nakasimangot niyang sambit. Joke lang. Hindi ka naman mabiro. Naiiling nitong sagot at niyakap siya. I love you. Bulong niya rito. I love you too. Sagot nito at hinalikan siya sa labi ng sobrang tagal. Walang kasiguraduhan ang buhay. Pero para kay Austin, sigurado siyang si Cherry ang para sa kanya ngayon at magpakailanman.